ang mangarap. Wag lang yung pangarap ni Juan Tamad ang maging pangarap natin. Yun ay pangarap na hindi galing sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Are we ready, brothers and sisters? Amen. Almost everything under the sun are not just changing, but also they are shaking. Halos lahat ng bagay dito sa mundo, hindi lamang mabilis na nagbabago. Silang lahat ay nayayanig. Kagaya halimbawa ng economy. Sino mag-aakala na ang ekonomiya ng Amerika ay mayayanig? Ang Amerika na pinapangarap ng lahat ng mga tao sa mundo, ang Amerika na minumutya at tinitingala ng lahat ng mga tao sa mundo, ngayon ay isang bansa na kahiya-hiya. Sino mag-aakala na ang mga gobyerno ay mayayanig? Kagaya ng ating nasaksihan sa mga nakaraang mga balita, sunod-sunod na serye ng mga kaguluhan ng mga gobyerno sa lugar ng Middle East ay nagkaroon ng pagyanig. Ngayon, ang Syria naman ang nagkakaroon ng malaking problema patungkol sa kanilang gobyerno. Sino mag-aakala, mga kapatid, na maging ang mga bansa, literal na bansa, ay pwedeng mayanig? Kung meron nag-post sa inyong FB na patungkol sa kalagayan ng Japan, ipinapakita ron na ang Japan, literally, geographically, ay napupunit parang isang papel. Meron ba nagtag sa inyo, no? Sa FB nyo? Sa FB ko may nagtag. Talagang kitang-kita na yung lupa ng Japan, yung parte ng kung saan nagkaroon ng tsunami at nagkaroon ng nuclear disaster, ay talagang umangat at yumayanig na gano'n, na parang bang nakapatong lang sa tubig. Pati ang kabuuan ng isang mall, ay makikita mo parang papel na tinutuklap ang ilalim, umaangat, nagsasayawang gano'n, nagsasalungatan ang mga biyak-biyak na mga lupa. Literally, nations are shaking. Dahil yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan natin sa Haggai chapter 2. Babalik po tayo sa Psalms. Haggai chapter 2, verse 7. Hageo sa Tagalog po. He will shake all the nations of the earth in the last days. God literally will shake the nations of the earth in the last days. Kaya huwag tayong magtaka, mga kapatid. They are not just changing. Nations are now being shaken by God. Hello? Mga bansa, mayayanig. Lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa sa mundong ito ay yayanigin ng Diyos sa mga huling araw. Everything that can be shaken will be shaken. Lahat ng pwedeng mayanig ay mayayanig sa mga huling araw. Kaya kapag ang pananampalataya mo sa Diyos ay hindi totoo, kapag ang pananalig mo sa Diyos ay hindi totoo, kapag ang pagsamba mo sa Diyos, pagsunod mo sa Diyos, paglilingkod mo sa Diyos ay hindi totoo, kasama yan sa mga mayayanig sa huling araw. Amen? Amen. Ang hindi lang mayayanig ay ang mga nakapundasyon sa tama at sa totoo. Palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi lamang natin nakikita mabilis nagbabago ang lahat ng bagay sa mundo. Ipapakita rin sa atin ng Diyos sa huling araw, lahat ng bagay sa mundo, kahit mga superpower na bansa, sila'y mayayanig. Because that is part of God's prophecy in the last days. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng pwedeng mayanig, mayayanig. At ang mga mananatili lamang yung mga bagay na hindi mayayanig. Yung mga bagay na talagang sa Diyos nakapundasyon. Amen? Kaya nga po ang ating mga pananampalataya, paglilingkod, pagsamba na ginagawa, ay hindi talaga sa Diyos nakapundasyon, kundi sa tao, sa material na bagay, sa ating sarili. I tell you, brothers and sisters, when this time of shaking comes, you will be shaken. Amen? Amen.
Lahat ng matatayog na hindi matibay ang pundasyon, magigibak, babagsak. Kung inaakala mo napakatagal mo na sa Panginoon, kung inaakala mo na ikaw ay puno ng talento ng Panginoon, if your foundation is not right, if your foundation is not true, you will be shaken in times of shaking. The important question is this: is it still possible to live a life of stability in the midst of shaking world? Posible pa ba na tayo makapamuhay, na hindi tayo mayayanig, hindi tayo matitinag sa kabila na ang mundo ay nayayanig? Is it still possible? Amen. Sino nagsasabing, posible pa, Bishop? Taas ang kamay. All things Sino are nagsasabing, possible. hindi na posible? Sino nagsasabing, wala siyang masabi? Kasi wala siyang alam sa pinag-uusapan. So this is the most important, challenging questions that we are facing nowadays as believers of God, as believers of Jesus Christ. What is happening now around the world causes fear and losing of hope to many people. Ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran ng ating mundo ay nagdadala ng maraming takot at kawalan ng pag-asa sa maraming tao ngayon. At nakalulungkot, minsan kahit sa ating mga Kristiyano, minsan nga mayanig lang yung ating palabikasan, natatakot na tayo, wala na tayo sa tayo. Mayanig lang yung bulsa natin, pitakan natin na wala ng perang natitira. Hindi na maipinta ang mga mukha natin. So, hello, andiyan ba kayo? Amen. But for us believers of Jesus Christ, the Bible has an answer for us. We can live a life of stability in the midst of this difficulty and chaos around the world. We can live. Our passage for this morning will give us enlightenment and answer. Klikan natin ang Psalms 16 verses 1 to 11. Our passage is pertaining to the prophecy of the coming Messiah. Sino ba ang Messiah na tinutukoy ng Biblia? Jesus Christ. So itong passage na to is about the coming of the Messiah. About the coming of Christ. And His victory over death and grave. So itong ating binasang bahagi ng kasulatan sa awit 16:1 to 11 ay tumutukoy sa pagdating ni Jesus sa mundong ito bilang Messiah, bilang the King of the Jews, the Savior of the world, the Anointed One of God. At ipinapahayag ng ating mga talatang binasa na itong Messiah ito, He can overcome not only death, but also the grave. This coming Messiah, in the person of Jesus Christ, He can overcome death and grave. Yung mga bagay na kinatatakutan ng maraming mga tao. Yung mga bagay na yumayanig sa maraming mga tao. Pag pinag-usapan ng kamatayan, pag pinag-usapan ng libingan, anong sasabihin? Please change the topic. Maraming nayayanig dyan. Kaya nga kapansin ninyo kapag may mga patay, pag may mga burol, anong ginagawa ng mga tao? Nagsusugal, naglilibang. Hindi nila pinofocus ang kanilang sarili sa realidad ng buhay na isang araw sila man din ay mahihiga sa kanilang paboritong higaan. Sabi mo sa katabi mo, una-una lang. Marahil sila ngayon, bukas makalawa, ikaw naman. Alapakan natin ang Panginoon.